Narito po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, ika-24 ng Agosto taong 2025. Sa kasalukuyan, ang bagyong minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay lumakas pa at naging severe tropical storm. Taglay nito ang hanging may lakas na 100 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 125 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 km per hour habang nasa labas na ng ating bansa. Bukod sa bagyong C, mayroon din tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng PAR. Mataas ang posibilidad na mabuo ito bilang isang ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Base sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa, mula ika-22 ng Agosto hanggang 28 habang papalabas ng PAR-C, may kasunod na LPA na minomonitor sa silangang bahagi ng Mindanao. Posible itong dumaan sa silangang bahagi ng bansa, partikular sa Caraga, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Bicol Region, Calabarzon, Aurora, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, at Ilocos Region. Ang pagkilos nito ay pahilaga muna bago pakanluran. Pinaghahanda natin ang ating mga kababayan sa posibleng pagtama nito sa kalupaan. Subaybayan natin ang magiging pag-unlad nito dahil ang pagiging ganap na bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa ay lubhang mapanganib, lalo na kung tatawid ito at tatama sa kalupaan. Samantala, mula ika-29 ng Agosto hanggang ika-4 ng Setyembre, may panibagong senaryo kung saan makikita natin na may bagyo na kasunod ni na posibleng tatawaging Jacinto kapag nabuo sa loob ng PAR. May kasunod din itong isa pang LPA na makikita sa silangang bahagi ng Luzon. Dahil sa mga posibleng mabuo na bagyo, lubos nating pinaghahanda ang ating mga kababayan na maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon. Para sa mas mabilis na impormasyon, mag-subscribe sa aming YouTube channel upang ma-notify sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. Sa kasalukuyan, ang LPA na minomonitor natin sa silangang bahagi ng Mindanao ay huling namataan sa layong 650 kilometro silangan ng Mindanao. Kapansin-pansin ang lawak nito na mas malaki kaysa sa bagyong Nakakabahala ito dahil kung ito ay maging ganap na bagyo sa silangang bahagi ng ating bansa bago dumaan sa kalupaan, ito ay magiging mapanganib para sa ating lahat. Magdudulot ito ng malakas na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin na posibleng magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Maaapektuhan din ang ating mga kababayang magsasaka at mangingisda dahil sa inaasahang malalakas na alon sa karagatan. Bukod pa rito, may mga weather system din tayong nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon na nagdudulot ng pag-ulan o mga thunderstorm. Ito ay dahil sa easterlies o mainit na panahon na nanggagaling sa Pacific Ocean na nagpapalakas ng bagyo sa karagatan. Kasama pa nito ang pagsalubong ng hanging nanggagaling sa kanlurang bahagi ng ating bansa na patuloy din nating minomonitor ang hanging habagat. Ang pagkakasalubong ng hanging ito ang siyang dahilan ng paglakas ng hangin sa karagatan at sa pagkakaroon ng mga bagyo. Kaya, maging alerto po tayo. Lagi namin paalala na maging alerto, handa, at updated upang makapaghanda ng maaga. Tandaan, ang ulat na ito ay maaaring magbago anumang oras kaya manatiling updated. Muli, mag-subscribe po kayo para sa latest updates. Salamat at ingat mga kababayan. Narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Luzon. Inaasahan ng bahagyang pagbuti ng panahon dahil sa paglayo ng bagyong Halos buong Luzon ay makakaranas ng mainit na panahon, ngunit may inaasahan pa ring thunderstorm sa hapon at gabi dahil sa epekto ng easterlies na nagmumula sa silangang Luzon. Magdudulot ito ng biglaang buhos ng ulan sa hapon at gabi. Visayas. Inaasahan ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, lalo na sa Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, at Bohol dahil sa epekto ng LPA na minomonitor sa silangang Mindanao. Kapansin-pansin ng kolapan na dala nito. Pinaghahanda ang mga kababayan natin sa posibleng tuloy-tuloy na pag-ulan ngayong araw na maaaring magpabaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga kabundukan. Pinag-aalerto ang mga malapit sa ilog dahil lubhang delikado sa pagbaha. Sa kanlurang bahagi naman ng Visayas, inaasahan ng fair weather ngunit mataas pa rin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan na dulot ng LPA sa silangang Mindanao. Kaya maging alerto pa rin ang Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, at Siquijor sa mga biglaang pagbugso ng ulan.
Ugaliing magdala ng panangga sa biglaang buhos ng ulan at matinding sikat ng araw. Mindanao. Dahil sa LPA na minomonitor sa silangang bahagi ng Mindanao, asahan ang mga pag-ulan na posibleng tuloy-tuloy. Ang trapo extension ng LPA ay nakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao sa mga lugar ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Davao, Compostela Valley, Davao Oriental, Davao del Sur, at Sarangani. Pinag-iingat ang ating mga kababayan sa nasabing lugar. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Mindanao sa kanluran ay inaasahan ng bahagyang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Makakaranas pa rin ng pagsikat ng araw ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Socsargen, at Northern Mindanao. Palawan. Dahil sa epekto ng hanging habagat, inaasahan pa rin ang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga pag-ulan sa Palawan. Maging alerto sa masungit na panahon. Lagay ng karagatan. Sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa kanlurang bahagi ng Luzon dahil inaasahan natin ang magiging maalon pa rin ang alon ng karagatan. Samantala, ang nalabing sea ay inaasahan nating magiging light to moderate kung saan malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayang mangingisda. Iyan ang pinaka-latest update sa lagay ng ating bansa ngayong araw. Salamat at God bless! Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Magiging maganda po ang ating panahon sa kabuuan naman po ng Luzon, liban na lamang po sa mga tsansa ng isolated or localized thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. At dahil nga po magiging maaliwalas po ang ating panahon, good news po ito sa ating mga kababayan na gusto po nga maglaba. At ngayon nga po dahil maaliwalas ang ating panahon, asahan natin ang mataas na temperatura, lalong-lalo na dito sa Tugigaraw at sa Legazpi na maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. Para naman po sa Metro Manila at Lawag, posible pong umabot ng 32 degrees Celsius at sa Tagaytay 30 degrees Celsius. At dito naman po sa Baguio ay posible pong umabot ng 23 degrees Celsius ang ating maximum temperature. Para naman po sa Kabisayaan, Palawan at sa Mindanao, dahil nga po dito sa LPA ay asahan natin ang maulap at maulang panahon sa may eastern sections ng Visayas at sa Mindanao. Ito nga pong ating LPA ay aakyat at kikilos pa north-northwestward galing po sa may silangan ng Mindanao, papunta po paakyat dito sa may eastern Visayas, kaya lalapit po ito sa ating kalupaan, lalong-lalo na sa northeastern side ng Mindanao. Kaya't asahan po yung tuloy-tuloy na mga pag-ulan dahil dito sa low pressure area. Kaya't kung nasa malapit po kayo sa mga ilog, ay mag-antabay po tayo sa mga updates sa posibilidad po ng mga flash floods at landslide at mataas na level ng tubig sa mga ilog. Kaya kung kailangan po natin ng evacuation, ay mag-update po tayo sa ating mga barangay units. Para naman dito sa may Palawan area, sa Puerto Princesa at dito din po sa may Kalayaan Islands, asahan pa rin po ang maulan na panahon dahil dito sa southwest monsoon o habagat. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa ay asahan po natin na magkakaroon po tayo ng generally fair weather pero mataas yung tsansa ng mga localized or isolated thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Para sa ating lagay ng or agwat ng temperatura dito po sa may Zamboanga, Cebu at sa Cagayan de Oro City, asahan po natin na dahil nga po medyo may kainitan ng ating panahon, posible pong umabot sa 33 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. Para naman po sa Puerto Princesa, sa Iloilo at sa Tacloban, asahan po natin ang temperatura na aabot sa 31 degrees Celsius at sa Kalayaan Islands naman at sa Davao ay 30 degrees Celsius ang kanilang maximum temperature. Kahit hindi po tayo maapektuhan itong LPA, magdala pa rin po tayo ng mga payong pananggalang hindi lang sa ulan, kundi pati po sa matinding sikat ng araw.